Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome sa Kabuhayan at Negosyo, ang programang nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mundo ng pagninegosyo at tagumpay. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang negosyanteng nagpatunay na ang tagumpay ay hindi lang nakukuha sa talento, kundi sa tapang, sipag at pagmamahal sa sariling pinagmulan. Mula po sa kanyang mga karanasan sa iba't ibang bansa, bilang isang chef, dati ay nasa Middle East, at napunta rin siya sa cruise ship. Dala niya ang kanyang mga natutunan hanggang sa paglipat niya sa Australia noong 2014, kung saan siya ay naging head chef sa isang prestigious golf club sa Melbourne. Ngunit higit pa sa kanyang tagumpay sa kusina, sinilang niya ang isang negosyo na may pusong Pilipino, ang Brias Butchie, isang natatanging pagbabago sa ating minamahal na traditional na kakanin na ngayon ay tinatangkilik, ngayon nagiging mainstream na rin. Hindi lang sa mga kababayan natin sa Australia, kundi pati sa iba't ibang lahi ng doon sa Australia. Isang patunay na ang ating pinagmulan ay maaring maging daan sa tagumpay sa ibang bansa. Walang iba kundi si Chef Ben Roquiro, founder ng Brias Butchie. Sir Ben, welcome sa Kabuhayan at Negosyo. Yusek, maraming salamat po at ko po kayo ngayong araw na to. At maraming salamat din sa mga nakikinig ng Kabuhayan at Negosyo. Tama-tama dahil kami ni Kasosyong Arvin ay talagang ina-advocate natin yung mga negosyanteng katulad nyo. Ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kayo ay nakarating sa Australia. At papasalamat tayo kay Kasosyong Arvin at nakilala po kita, Sir Ben. Pero kwentuhan mo naman kami sa naging buhay mo. Bakit ka napunta dito sa Butchie Negosyo at doon ka pa namamayagpag sa Australia. Pero bago mo to inumpisan, Sir Ben, ay ano ka rin, isa ka rin hardworking overseas Filipino, isa ka ring hero. Yes, opo, Yusek. So, I've been working, ang overseas experience ko is Middle East. Nagtrabaho po tayo sa Qatar, Doha. Bilang chef? Bilang chef. Nung ASEAN, as we talk already about that, is way back 2008. So, I've been working for a year there. And then, after po ng Middle East, nagkaroon po ng opportunity na makapagtrabaho sa barko. So I worked for a cruise ship for 7 years and doon po natin natutunan ng mga high standards and experience, especially sa larangan ng mga culinary skills and pagkain natin. At doon ko rin po na-meet yung wife ko, si Fretzy, which is also the co-founder and also my partner sa Brias Butchie na business po namin ngayon. Oo. Ikaw ba ay nung maliit ka, Ben, mahilig ka ba talaga sa Butchie? Or paano ba nag-umpisa itong kwento sa Butchie business nyo? Actually, yes po. No? Sa mga kakanin, mother ko po lagi po nagluluto ng kakanin. And also, yung wife ko po nagkikraving din dito. So, when we grow up, naalala ko, isa yung Butchie na gustong-gusto namin kainin. Especially pag may mga handaan at gathering. So, isa din siya actually na naging produkto na hinanap namin nung napunta na kami sa Melbourne, Yusek. So, way back 2014. Tapos nahanap nyo pero wala kayong mahanap na Butchie? Wala kami mahanap, Yusek. So, yun yung naging problema namin that time. So, ang nangyari gumawa kami ng produkto. Together with my wife, we create that Brias Butchie and we formulate na something different din na meron tayo. So, we inspired from fried ice cream and we create a formulated na kakaibang Butchie, pero may panglasang Pilipino. Galing, galing. Pero bago natin pag-usapan yung ano nyo, ikaw, chef, no? Ikaw ba nung maliit ka, nag-aaral ka, ikaw ba ay dream mo talaga na maging chef ka or or dream mo na maging negosyante ka, Ben? Actually, Yusek, no, lumaki ako sa Cavite. Naalala ko ang buhay namin meron kaming simpleng pamilya. Dumaan din tayo sa hirap pero naalala ko ang mga magulang namin binigyan ng importansya ang edukasyon. Kaya kahit nag-aaral kami sa public at private school, natutunan ko ang different ng environment and system ng edukasyon. And
also help us to adapt sa kung ano man ang meron kami sa buhay. Nakatulong siya being resilience and hardworking and adapt namin sa buhay. Ang kagandahan lang nito is nakatulong siya dahil nag-aral ako sa De La Salle University as a hotel restaurant management. It give us a good HRM foundation. HRM po, Yusek. Naging foundation to at kaya nagustuhan ko rin ang pagluluto. Doon ko na na-cultivate, natutunan na masarap pala magluto, hindi lang magluto at ang pagkain siyempre, Yusek Gani. Ano ba yung, sino ba ang naka-influence sa'yo, Kasosyong Ben, na talagang ito yung gusto mong maging career na pagiging chef? Actually, dahil din po sa binigay sa aming pagkakataon na makapagtrabaho sa hotel, isa sa mga program namin sa school namin that time, makapagtrabaho din sa mga hotel. Isa sa departamento na nagustuhan ko ang kusina. Siguro nakikita ko yung sarili ko talaga na magtrabaho sa kusina. Maliban sa gusto ko nga ng mga pagkain, gusto ko rin matutunan ng mga skills or mga technique kung paano makagawa ng mga kakaibang produkto at mga culinary na dishes na galing pa sa ibang bansa. So doon natutunan ko siya at doon ko talaga pinag-aralan kung paano gawin ng mga pagkain, mga ibang lahi din ng pwede nating iserve o pwede rin nating matutunan. Ano ba yung ikaw ba may mga pagkakataon talaga na ayaw mong ipagpatuloy yung pagiging chef o talagang focus ka talaga maging chef? Yusek, medyo dumating din tayo sa pagkakataon na na-burnout tayo. Alam naman natin ang environment ng kusina, it's a really tough job talaga, working as a chef in the kitchen. Ang pagkakataon lang nun is nung naranasan ko na ma-burnout, I try to connect with some of our mentors na ano ba ang kailangan namin gawin para hindi na kami ma-burnout o ano yung mga ibang outlet na pwede namin gawin. Which is, it helps us as well na in-explain nila na if you want to develop your skills, to know more, you can look for other way around. Pwede kang pumunta sa ibang restaurants o ibang companies that could easily help you and use your skills na meron ka ngayon. So, pagka-graduate mo ay ikaw agad ay nagtrabaho. So, ano yung unang-unang nagtrabaho mo bilang new graduate, HRM graduate? Actually, nakakatuwa, Yusek Gani, no? Dahil nagtrabaho ako sa Filipino restaurants. Dito sa Manila? Dito sa Manila. Actually, sa Tagaytay, Cavite po. So, we opened a Filipino restaurant that time. A good foundation for me to understand about cooking of especially our dishes. And after that, I worked sa mga bistros and to the five-star hotel as well. So maganda rin yung mga kumpanya na inaumpisahan mo bilang chef? Yes, opo, Yusek. And then that's my pathway para makapagtrabaho sa Middle East. So kumusta naman yung naging experience mo as a chef sa Middle East? Alam mo naman, natuto ka na rin sa mga Mediterranean food, Arabic food, halal food? Yes, Yusek, malaking bagay para sa akin kasi nakadagdag siya as one of my experience as well. Working with, hindi lang sa food, pati sa mga ibang lahi. So that's my first time na makapagtrabaho with a multicultural chefs as well. And also, especially the food. Masarap ang pagkain Mediterranean, no, Chef Yusek Gani. With that dish as well, naalala ko, una, nahihirapan akong intindihan kung ano ba yung pagkain nila. Pero along the way, nagustuhan ko rin. Masarap pala at especially healthy and good. And yun po yung naalala ko sa pagkain. Kwentuhan mo naman kami sa naging experience mo, Chef Ben, sa cruise ship naman. Yes. Actually, cruise ship po, Yusek, it's really a tough job. Kaya, sa lahat po ng OFW natin na nagtatrabaho sa barko, saludo po sa inyo. Siguro, ay kwento ko, you need to work for 7 days, for 10 hours or more than 10 hours. Wala kayong day off doon? Wala po kaming day off, Yusek. So that's why I was blessed enough when we go to Australia and Melbourne na we only need to work for 5 days and we have a day off for 2 days. Pero sa cruise ship, again, we learn the discipline. So being multitask, napaka-importante. Pakikisama sa kapwa, sa iba-iba ding lahi.
malaking bagay para sa amin to adapt or adjust sa mga situation na meron tayo. Ayun yung natutunan namin. At siyempre, yung standards ng mga pagkain is mas natulungan ako para mas maintindihan ko pa lalo. Ano yung napagdaanan mo, Kasusyong Ben, na challenge nung nasa Doha, Qatar ka at saka dito sa cruise ship na talagang naging matibay ang experience mo bilang chef? Una, Yusek, yung homesick natin, no? Yung first time kong mag-overseas is, naalala ko yung homesick na namimiss natin ng pamilya natin. Maliban doon is pakikisama sa iba-ibang klase ng mga kababayan at hindi lang yon pati sa mga ibang lahi din. So natutunan ko kung paano mag-adjust at mag-adapt at matutunan ang importansya ng teamwork. Bakit naisipan mo na from cruise ship ay gusto mo talagang pumunta sa Australia? At napakaganda naman talaga ang Australia. Magandang katanungan po, Yusek. Pero ito po kasi ang naging sitwasyon namin. At that time, nakilala ko po yung wife ko sa cruise ship. And we try to plan na magsimula ng pamilya. At alam naman natin, bilang OFW, ang isa sa nagiging rason is kailangan natin iwan ang ating mahal sa buhay para makapagtrabaho sa ibang bansa. At that time, isa sa naging motivation namin is to start a family sa land base. At nagkataon po na nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho po kami both sa Australia at that time while we starting a family. At alam naman po namin na mahirap talaga na iwanan natin ang mga mahal natin sa buhay. So isa sa naging motivation po namin na makapagsimula sa land base para maging kasama po namin yung pamilya namin. So nag-migrate ka sa Australia mag-asawa. Ano yung unang-unang trabaho nyo doon na Chef Ben? So nung nag-migrate po kami, there's a sponsorship working as a chef. So which is good po. So nagtrabaho na po agad ako as a chef and my wife as a Anong unang trabaho mo doon sa Australia? so chef na po agad. Anong company? Company is one of the biggest hotel company. So they have a lot of hotels already. So one of the hotels that we've been malaking bagay din na napunta kami ng Melbourne. Kasi meron silang Sydney-based company, Perth and Queensland. At nagkataon lang sa Melbourne. So it's a bistro restaurant at the moment, yung that time na nagsimula ako. So dito na talaga gumanda yung pagiging yung opportunity mo sa golf isang golf club sa Melbourne, ano? Yes, so after that, Yusek, doon muna ako nagsimula sa bistro restaurant and then lumipat po kami ng golf club. And got opportunity and good offer to work there. And simula noon, naging maganda naman po yung takbo ng career ng bilang chef po. Oo. Tapos ito na, pag-usapan natin yung buchi. So, nagka-craving kayo ng buchi sa Australia. So, una, hindi mo pa talaga ginawa full-time kay Riti ng misis mo. So, paano mo inumpisahan itong buchi business mo sa Australia? Yes, so sa umpisa po, we craving do sa produkto. Way back 2014, we craving sa produktong ito. At as we observe, wala pa masyadong restaurant at that time, Yusek. Dahil wala pa masyado, nakita namin yung opportunity kung wala pa masyado at wala pang Filipino restaurant na nagsiserve nito, why not we serve this as well sa ating mga kababayan na naghahanap din ng produkto. So, when we developed that, nagkaroon ng pandemic and that's the opportunity na magawa namin yung produkto na to ng pandemic. So, pandemic, we try to make a frozen product sa Buchi and para maging available siya on household as well. And from there, Yusek, naging available na rin siya. Nagawa namin para na maging available sa mga cafes, sa restaurants, at saka sa mga Filipino store and Asian store as well across Melbourne. So, doon kayo talaga nag-umpisa mag-supply sa mga restaurant. Yes. So, kumusta naman ang sales nyo ng buchi sa mga, ang inumpisa nyo sa mga Filipino community or ginawa nyo ng mainstream kahit hindi mga Pilipino nagustuhan nila itong buchi na ginagawa ninyo? Yes, Yusik, nagkaroon kami ng opportunity na
maging available yung produkto namin kahit sa ating mga ibang lahi. Actually, Melbourne is a multicultural Yes, oo. place. Napakaganda po. Hindi lang sa mga Pilipino, pati po mga ibang lahi, which is our our brotherhood sisters from other Asian country as well. They love the buchi dahil available din po sa kanila, Malaysian, Indonesians, and also Vietnam, and also Chinese. They are familiar with the product. Hindi lang po yun, pati po yung mga local na Australians, they love with our flavor, which is our Filipino flavor, ube buchi, is nagugustuhan din po nila yung produkto. Paano mo nabigyan yan, Kasosyong Ben, na yung magkaroon ng modern twist ang isang traditional Filipino food na sikat na sikat? Actually po, ang ginawa po namin is paired with the fried ice cream at saka mochi. We tried to connect it with the traditional that we have, which is the sesame balls na meron tayo, which is buchi. So we try to mix up everything in one para may something kakaiba sa kanya. May pagka-modern twist pero meron pa ring lasang Pilipino. So nung nag-umpisa ka ba, ano yung mga naging challenge sa'yo? Dahil ikaw ay train ka pagiging chef. Tapos ang ginagawa mo ay gusto mong inegosyo itong buchi. Ano yung mga challenges na unang naranasan mo dito sa negosyo mo, Sir Ben? Actually, ang unang challenge namin is how we can sell a food sa Melbourne, Australia. Kasi as we know naman, na hindi basta-basta pwedeng magbenta ng mga pagkain. Mahigpit, no? Mahigpit sila, Yusek. Sobrang higpit po nila, Yusek, gani sa pagkain. So we need to know or search about kung paano talaga namin masisimulan ng magbenta ng pagkain. Maging compliant din kayo. Compliant with safety, with health, and magkaroon din ng knowledge about food safety and certification para makapagsimula ng negosyo ng pagkain. So, kumusta yung naging journey nyo? Kasi di ba, una, parang home base hanggang maging supplier kayo sa mga stores at saka mga restaurants. So, kumusta yung journey nyo doon, Sir Ben? Actually, maganda naman po, Yusek, from we renting a place at nung nagsisimula kami until we use our cash flow to have our own house para maka-build kami ng sarili naming kitchen to produce our product. So from there, maganda naman ang naging sitwasyon namin kasi mas nakaka-focus kami at mas maganda yung facility na magagawa namin. Mas makaka-produce po kami ng marami pa na produkto. Ano ba ang pakiramdam, Sir Ben, na ang produkto mo ay tinatangkilik, hindi lang mga kababayan natin ng mga Pilipino, kung hindi tinatangkilik din ng mga ibang lahi? Actually, sobrang saya po. Isa po sa advokasya natin is ma-push pa ang Filipino food. Isa sa way na gusto namin gawin is makilala ang pagkain Pilipino at yung lasa na Pilipino na meron tayo. Actually, yung ube namin, which is the ube halaya, ito po yung isa sa bestseller natin. At mas nakikilala ang pagkain Pilipino ay mas maganda at mas makakatulong din. Masarap at mas makakatulong din sa ekonomiya ng ating bansa. Dahil ang product po namin, all of our raw materials came from here sa Pilipinas. In-order po namin. So, mga raw materials namin and then we export from sa Australia. So, malaking bagay para din sa ating ekonomiya. At pagpapatuloy po natin ang kwentuhan natin dito sa naging successful na buchi business mo, Sir Ben, sa pagbabalik po ng kabuhayan at negosyo. Huwag po kayo alis, mga kanegosyo, mga kasosyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Ayaw i-release ng employer ang Certificate of Employment ng empleyado? Nako!
bawal ito. Ang Certificate of Employment ay isang dokumento na dapat makuha ng isang empleyado kapag nag-resign na ito sa pinapasukan niyang kumpanya. Pero paano kung nag-request ka na ng COE at ayaw itong i-release ng iyong employer dahil wala ka pang bagong job application? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Labor Advisory Number 6-20 ng Department of Labor and Employment, karapatan ng bawat empleyado na maisyuhan ng Certificate of Employment kapag nag-resign na ito sa trabaho. Sa kabila nito, tungkulin naman ng bawat employer na ma-release ang COE 3 araw mula nang i-request ito ng empleyado kahit na wala itong bagong application o request mula sa bagong employer. Ang isang Certificate of Employment ay dapat naglalaman ng petsa kung kailan nagsimula at nagtapos ang isang empleyado sa trabaho. Gayon din ang posisyon na kanyang ginampanan. Ang sinumang lumabag ay maaaring ireklamo sa Department of Labor and Employment. Kaya sa mga employer, huwag nyo nang gawing komplikado ang pagkuha ng simpleng dokumento para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Kadalasan ay inaabot ng ilang araw o linggo bago tuluyang mawala ang mga tigyawat. Dahil sa pagkainip, gumagawa na tayo ng sarili nating paraan para mapabilis ang paggaling nito. Katulad na lang ng mga pagputok ng mga pimples. Pero, totoo nga ba na talagang nakakatulong ito? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa webmd.com, ang pagputok ng pimples ay isang paraan para mas ikalat pa ang bakterya nito sa ibang parte ng balat. Dahil kapag pumasok sa pores ang bakterya ng nana, mas mataas ang tsansa ng pagtubo ng mas marami pang tagyawat. Isa pang dahilan para hindi galawin ang pimples ay ang posibilidad na pumasok ang dumi mula sa sarili nating mga kamay papunta dun mismo sa pimples. Ang payo ng mga eksperto, kumonsulta sa mga dermatologists para sa karampatang treatment na kinakailangan. Pagdating naman sa pag-pop ng tigyawat, mas mainam kung iasa na lang ito sa mga skin doctors dahil sila ang merong kaalaman at tamang kagamitan para gawin ito. Tandaan, kung ang pagkakaroon ng clear skin ang gusto mong ma-achieve, pabayaan at hintayin lang ang tigyawat na gumaling at huwag putukin dahil maaari itong maimpeksyon at mag-iwan ng peklat. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tuklasin ang mga pinakaromantikong lugar sa Metro Manila na siguradong magpapakilig sa inyo. Unang-una na dyan ang Intramuros, ang makasaysayang walled city ng Manila. Pwede kayong maglakad sa lumang kalsada, bisitahin ang mga sinaunang simbahan tulad ng San Agustin Church at maramdaman ang kasaysayan sa bawat sulok nito. Para sa kakaibang experience, subukan ang Lakbay Museo sa Pasay, isang interactive museum na magdadala sa inyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na puno ng matatamis na sorpresa at Instagram-worthy spots na tsak na magpapasaya sa inyong dalawa. Huwag mo rin palampasin ang Pasig Rainforest Park. Nag-aalok ito ng iba't ibang aktibidad tulad ng boating, wall climbing at zipline. Perfect para sa mga adventurous na magkasintahan. At syempre, ang Venice Grand Canal Mall sa Taguig. Mag-enjoy sa romantic gondola ride habang tinatamasa ang tanawin ng Italian-inspired architecture na hindi kailangang mag-out of town. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? I-explore na ang mga lugar na ito at gawing special ang inyong romantic date dito sa Metro Manila. At yan ang ating
highly recommended. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Pinalaga ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga ang hamon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na suntukan. Sa liham na ipinadala ni Madriaga sa kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Palad, nagulat siya at nagpasalamat sa hamon ng anak ng isang dating Pangulo. Sa edad anya na 58, isang person of deprived of liberty na may limitadong galaw, dapat na hamunin ni Duterte ang isang kaedad at kasing taas niya. Gayunman, handa siyang makipagsuntukan sa ilalim ng mga kondisyon, kabilang na ang resolusyon o maresolba na ang mga kasong kinakaharap. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Rhea Nantikina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Nandito pa rin po kami ni Sir Ben sa Kabuhayan at Negosyo. Sir Ben, ang isa sa mga challenges sa food business ay papaano mo napapanatili ang kalidad ng iyong produkto habang ito ay lumalago sa ang negosyo niyo. So, papaano niyo ginagawa? Yung quality mo ay nami-maintain nami-maintain niyo rito sa butcher business ninyo. Actually, Yusek, maganda pong ulit na tanong yan. Ang naalala ko po is, when I work as in kitchen, is yung consistency. Kaya po simula nung na-create namin tong produkto na to, from day one hanggang ngayon, same procedure po ang ginagawa namin. Same system at same consistency. Yun po yung naging susi namin para until now, tangkilikin po ang produkto. May masasabi ka ba, kasosyong Ben, kung may sikreto ka ba dyan na pagbuo ng brand na talagang tumatatak yung kalidad, quality ng butchi mo sa mga captured customer ninyo? Ang lagi pong nasasabi ng mga customer namin, naaalala nila, may nostalgic effect po yung produkto. Kasi po naalala nila ang kabataan nila or yung mga panahon na kinain nila yung produkto dito sa Pilipinas. Isa sa naging advantage din po namin is mabigay yung cravings na meron ng ating mga kababayan. So, sa Melbourne, Australia. Kaya natangkilik yung produkto dahil po doon. Ano yung masasabi mo, Sir Ben, na pagkakamali or mga naging challenge na nagawa ninyo sa negosyo na siguro masasabi mo na naging malaking aral sa'yo? Opo, Yusek. So, yung mga una at pangalawang taon namin sa negosyo, we try to expand yung product po namin sa ibang state kaagad. At that time, hindi pa po namin nabibuild yung tamang system namin sa Melbourne. Naging available po kami sa Sydney, sa Queensland, sa Canberra. Pero natutunan namin na hindi pa pala kami handa. So, yung early expansion of distribution, medyo nahirapan po kami. Natutunan ko rin na mas maganda na ma-build ng tama ang pundasyon, magsimula sa Melbourne, at mabigay ng tama yung tamang oportunidad na meron sa Melbourne para mas ma-build namin ng tama yung tamang pundasyon ng negosyo. So, paano yan? Paano mo ginawa yun na parang nagmamadali kayo pag-distribute? So, ano yun? Nagdahan-dahan ka rin? Paano ka kumambi sa ganun na challenge, Sir Ben? Opo, Yusek, no? So, we try to make a good transition at sinabi namin, at least kahit papaano, nabigay namin ng tamang market na matikman ng ibang estate yung produkto.
Pero kailangan namin magdahan-dahan muna at mag-focus sa Melbourne dahil ang laki pala ng community or market ng Melbourne. So we try to utilize kung ano yung meron muna sa Melbourne, Australia at mag-focus muna dito until we build a good system and hoping this year po makapagbalik po kami at maging available siya interstate po ulit. Yung mga kababayan natin sa Australia na hindi pa nila natikman yung Buchi, saan ba nila ito dapat puntahan para tangkilikin itong Brias Buchi, Sir Ben? Yes, you can follow our page, Brias Buchi po, BREEASBUCHI. Available po kami sa mga cafe, restaurants, Filipino and Asian store. Just follow our page. Meron po kaming Instagram and Facebook. And update po namin sila kung saan po yung mga availabilities ng mga produkto namin. So, kumusta naman yung mga kababayan natin doon sa Australia na sila ay naging successful na rin, no, sa mga restaurant business? May mga napasyalan din ako doon. So, kumusta naman yung relation nyo sa kanila? So, sila rin ang tumatangkilik dito sa Buchi product mo. Paano ang relation mo sa business relation mo sa kanila, Sir Ben? Actually, maganda po. Meron po tayong community doon na mga Pilipinong entrepreneurs. Ito po yung Pinoy entrepreneurs. At napangunahan po ito ng mga directors na si Ma'am Jen. Kasama Ogs. ka rin? Kasama din po ako as a member para matulungan ng ating mga negosyanteng Pilipino. Ang isa po sa advokasya tulungan ang mga Pilipino na nasa food industry. So, dahil po sa aking skills at experience at knowledge, na-share din po natin kung gusto din po nila magsimula ng negosyo nila sa simple at simpleng paraan para magsimula, ginagabayan po natin sila, Yusek. Maliban pa doon, may mga iba-ibang industriya din na nagtutulungan itong community na to. At actually, dito po kami nagsimula sa isa sa mga expos at event nila na showcase po namin yung produkto namin para matikman din ng ating mga kababayan at ibang lahi. So, ano ba yung masasabi mo, Sir Ben, na pinakamalaking milestone mo sa pagninegosyo na na-achieve mo lalong-lalo na dito sa Brias Buchi? Yes, Yusek. Actually, I would like to say I'm proud to be nominated nung 2024 as the business mentor sa Melbourne, Australia. And 2025, I get the award as well as the business mentor. And again, it's just a recognition. Pero ang milestone po talaga is yung mga natulungan nating mga kababayang Pilipino na magsimula ng kanilang negosyo at magabayan din yung mga Pilipino na meron na ring negosyo, especially sa food industry. So, yung mga Australian din, talagang pagka natikman nila itong Buchi, ano yung mga nakakarating sa'yo ng mga experience na nagustuhan nila, yung Buchi, yung Brias Buchi? Actually, kakaibang experience nila dahil merong kakaiba na pwede tayong ipagmalaki, which is ang ube. Ube is only available dito sa Pilipinas. Kaya isa sa produkto na pwede nating pagmalaki, ang purple yam, na meron tayo dito. At may kakaiba siyang flavor. Hindi lang actually sweets. We can use it some savory as well. As I learned sa culinary, maraming bagay para ma-promote natin ang mga produktong Pilipino. Isa na to ang masasabi ko ang produktong ube o purple yam. Ano ang mga plano mo, Kasusyong Ben, sa expansion na kasi Melbourne, Sydney, ano pa yung mga ibang state na nakakapag-supply ka na? Before po Queensland, Canberra, hoping po Perth din sa mga kababayan natin na pwede nating mabenta ang ating produkto. So may mga reseller ka rin doon or May distributor? mga distributor po tayong kausap. Meron po kaming distributor sa Melbourne na dinidistribute din po ang mga produkto natin. Pero hindi pa ito available sa mga supermarket. Dapat yun na yung next level na papasukan mo. Hoping po, Yusek, na maging available siya sa mga supermarket soon po. Kasi the mere fact na ito ay tinangkilik sa Australia, first world country, dapat ay makarating din ito sa Amerika, makarating din ito sa Canada and other European countries or
Maybe sa GCC country ay lalo na alam mo yung kultura sa Doha, Qatar. Ikaw ay Yes galing po. dyan. So maganda rin yung market natin dyan dahil Buchi, sikat sa mga Pilipino dyan sa area. Meron tayong 12 million o hardworking overseas Filipino. So Yes po. ikaw ba iniisip mo rin na sa mga susunod na taon ay mag-expand ka dito sa ibang bansa? Yes po, Yusek. So, ginagawa na rin po namin ng paraan. We try to connect with some of the distributor na potentially in the future maging partner din namin para mas maabot pa po ng mga kababayan. At iba din pong lahat, matikman din po ang aming produkto. Oo, tama-tama yan. At ipagpapatuloy po namin ang kwentuhan namin kasama si kasosyong Ben Roquero sa pagbabalik po ng Kabuhayan at Negosyo. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Kung naghahanap ka ng lugar na pupuntahan para mag-unwind, huwag nang palampasin ang probinsya ng Catanduanes dahil ang tanawin dito ay tila mula sa isang panaginip. Simulan na sa Cagdipa Rolling Hills. Matatanaw dito ang malawak na berdeng burol habang dinadamdam ang malamig na simoy ng hangin. Isunod na ang Bote Lighthouse. Isa itong makasaysayang lighthouse na itinayo pa noong Spanish colonial period para magsilbing gabay ng mga mangingisda. Bukod dito, magandang spot din ito para sa panoramic view ng karagatan, lalo na kapag papalubog na ang araw. Para naman sa kakaibang experience, bisitahin ang Poseidon's Rock. Isa itong natatanging rock formation na kahawig ng isang figura. Mayroon din itong maliit na pool na pwede magtampisaw. Kung gusto mo namang ma-experience ang mag-picnic sa ibang lugar, puntahan na ang Maribina Falls. Napapalibutan ito ng kagubatan at falls na may malinaw at malamig na tubig. Hindi rin dapat mawala sa itinerary ang Balakay Point. Perfect place ito para tumambay kung ikaw ay nature lover. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tara na at sabay-sabay tayong masurpresa sa kagandahan na taglay sa lugar na tinaguriang the Happy Island of the Philippines, ang probinsya ng Catanduanes. At yan ang ating highly recommended. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Ang hindi regular na paglilinis o pagme-maintain sa aircon ay posibleng maging dahilan ng pagkakaroon nito ng ingay. Kaya narito ang mga dapat mong gawin para hindi ka na makaistorbo ng iyong kapitbahay. Una, suriin kung maayos ang pagkakakabit ng mga panel o kung may maluluwag na tornilyo. Ikalawa, linisin mo ang air filter. Ang barado o maruming filter ay nagpapahirap sa daloy ng hangin kaya nagkakaroon ng ingay. Ikatlo, tingnan kung may sagabal sa fan blade gaya ng dahon at alikabok at siguraduhing maayos ang pagkaka-align ng fan blades. Ikaapat, i-check mo ang compressor dahil maaari itong maging maingay sa katagalan. Maaari kang gumamit ng rubber padding para maiwasan ang vibration. Ikalima, kumonsulta ka na sa technician kung may iba ka pang tunog na naririnig mula sa inyong aircon. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!
Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera at minsan buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Taong tumayo sa parking slot para i-reserve? Nako! Bawal ito. Mas convenient talaga kapag mayroong sariling sasakyan. Ang madalas na problema lang, pahirapan sa parkingan. Pero paano kung may nakita kang bakanting parking slot at mayroong nakatayong tao? Sabay sinabing, reserved na ito. Nako, alam mo bang bawal ito? Wala pa mang konkretong batas. Ito ay maaring ituring na paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code o ang unjust vexation. Dahil posible ito makapagdulot sa isang tao ng pagkainis, pagkairita at maging malaking abala para sa iba. Ang sino mang lumabag ay maaaring magmulta ng 1,000 piso hanggang 40,000 piso. Depende sa bigat ng kaso. Kaya sa mga rich kid dyan, ang first come first serve basis ay laging tandaan. Ang parking slot ay wag mong tambayan. Ano ka, human cone? Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Nasa dugo na ng Pilipino ang tumulong sa kapwa Pilipino. Hatid ng DWIZ ang programang hangad ay maging tulay ng tamang pagtulong. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ. Kasama ang taong nasa dugo na ang pagtulong sa kapwa Pilipino. Si Ms. Tony Rose Gaida, kasama ang mga taong may puso sa pagtulong. Mga non-government organizations, mga samahang matagal nang tumutulong sa mga kababayan natin, mga government agencies at marami pang iba. Tulay Pilipino, ang puso ng pagtulong ng DWIZ at ang bagong reyna ng public service, si Ms. Tony Rose Gaida. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng hapon sa DWIZ News Nationwide. Tulay Pilipino, dahil walang tutulong sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Nandito pa rin po kami ni Kasosyong Ben sa Kabuhayan at Negosyo. Sir Ben, ano ang future ng na nakikita mo or ano ang magiging Brias Buche in the next 5 or 10 years? Ano ang mga plano mo? Yes, Yusek. So hoping that maging available muna siya all over Australia. And hoping someday po makonect natin siya sa iba-ibang bansa. As we get some messages as well sa mga bansa na like US, Canada, and Europe, especially sa Middle East as well. They looking for our product. They actually messaging us, how can we ship the product? At the moment, hindi pa po available. Pero maganda po na problema para sa amin yun. So we need to find a ways para mas maabot pa po ng ating mga kababayan at ibang lahi din po ang produkto natin sa iba-ibang sulok ng mundo. Oo, ang maganda kasi dito sa produkto mo ay traditional Filipino food ito. At sa atin, we have more than 12 million Filipinos, no, diyan sa iba't ibang parte ng bansa sa buong mundo. Ay ang captured mo dyan is yung 12 million. Wag na sa Pilipinas kasi maraming butchi rito. So, doon ka siguro mag-concentrate sa, ang challenge mo lang dyan, yung mga compliant mo sa different government regulations sa iba't ibang bansa. So, sa mga siguro, kumuha ka na lang, makipag-partner ka lang, makikipag-partner ka sa iba't ibang bansa, Sir Ben. Yun din po isa sa plano. Hoping that we can partner sa mga
distributor there din po. Or we can produce din sa bansa na pwede siyang maging available. So, anong balak mo sa mga major supermarket sa Australia? Ikaw ba tinitingnan mo yung merkado or market na makapasok ka rin sa iba't ibang supermarket sa Australia? Hindi lang sa mga restaurant at saka mga coffee shop? Yes, isa po din po sa inaaral na po namin kung paano namin may comply yung produkto namin para maging available siya. Isa din po sa pinag-aaral namin ngayon yung ISO, which is should be a standard yung produkto para sa malalaking groceries and market para maging available siya sa Australia. Oo, at hindi ka pa halal compliant. So siguro madali ito ihalal kasi butchi naman. Yes, Yusek. So ang produkto namin is madali naman po siyang i-apply for halal. And ito naman po ay gluten-free as well as we use a pure rice flour lang din po. At saka madali rin yan i-market sa like Saudi, United Arab Emirates, may mga kababayan tayo dyan. Even Turkey kasi may mga Filipino community rin na siguradong magugustuhan nila yung butchi. Sir Ben, ikaw ay up to now chef ka pa rin sa Melbourne Golf Club, no? Yes po. So, ang naka full-time talaga rito ay Mrs. mo. Yes, my wife po. Bilang successful entrepreneur, may career ka sa corporate, no? Paano mo nababalansi ang trabaho mo at personal na buhay mo, Kasosyo Ben? Honestly po, Yusek, talagang hindi rin po namin alam kung paano namin nababalanse, pero we try to create a good system with my wife. Ang importante po is yung tamang partnership na meron kami ngayon. Hindi lang po negosyo ang binabalanse namin, pati rin po yung oras namin sa pamilya. Nagkaroon po kami ng magandang team na maintindihan talaga kung ano yung sitwasyon na meron kami. Ano yung goal natin, ano yung mission natin, ano yung vision na meron tayo dito. Really appreciate and proud to my wife, Pretzi Roquero, which is also the co-founder of our product. And also proud din ako sa kanya dahil yung time na naibibigay niya rin para alagaan yung mga anak namin. And sa mga bata, sa mga anak namin, Bria and Bray, we doing this for you guys. You are the why of our business and hoping someday we share din yung mga experience at natutunan namin sa pagninegosyo para makapagsimula din sila. Ano yung nagbibigay sa'yo ng inspiration para tuloy-tuloy itong Bria sa Butchi na negosyo mo na talagang ito naman ay lumalaki? Actually, Yusek, sa mga bata talaga, when we start the business, it's actually late na for me. I was already on my 40s nung inimpisahan namin. Pero naalala ko ang isa sa rason is para magkaroon ng knowledge about business. Ma-share din namin at mabigyan ng opportunity ang mga bata na magkaroon din sila ng option someday na makapagsimula din ng sarili-sarili nilang negosyo. Alam mo, bihira din yung Pilipino, lalo na ikaw ay talagang hardworking ka, nagtatrabaho na at the same time, successful ka sa career mo, ay naging successful din yung negosyo mo sa Australia while working sa corporate. Sir Ben, paano nakakatulong ang pagiging Pilipino sa iyong tagumpay din sa negosyo sa abroad? Malaking bagay po kasi ito po ang naging rason namin para simulan ang pagkain Pilipino, ang panlasang Pilipino. Hindi lang sa produkto namin, we, as my advocacy as well, is really want to push the Filipino food forward. Sa pag-encourage na mahalin natin ang pagkain Pilipino, natutunan ko rin na kailangan din pala nating suportahan yung mga kapwa nating negosyanteng Pilipino. Dahil sila ang magpapatuloy at magpapakilala ng mga pagkain na meron tayo. As we know already na nakikilala na ang pagkain Pilipino, hoping na ang ating mga kababayan din, tangkilikin ang mga pagkain at mga negosyanteng Pilipino para mas masustain pa ang negosyo nila at mas makilala pa tayo. Bilang chef, mayroon ka bang maipapayo sa mga kababayan natin na gustong magsimula ng food business pero sila ay natatakot, hindi pa talaga buo ang loob nila? Baka may advice ka sa kanila, Kasosyong Ben?
Yes, Yusek. So sa mga chef nating mga kababayan, ng mga Pilipino, actually marami akong kilala, Yusek, mga talented chefs and talagang sobrang galing ng mga skills nila. Huwag po tayong matakot na magsimula kahit simple at maliit na negosyo lamang. Ang kailangan lang natin, like I learned to my mentor, Kasosyong Arvin Yes. Urubia, start small but think big. Magsimula tayo ng maliit na bagay, kahit simpleng produkto lang siya. Let's say, Butchie. Tingnan natin ang angulo na lumaki ito. We think big na how can we use this simple, small product, came from humble beginnings from Filipino, na ma-create natin ng opportunity na makilala siya sa buong mundo. So yun lang po yung pinapangatawanan namin at nagiging vision namin dito sa produkto na ito. Oo. Sa mga kababayan din natin na nagdinegosyo na sa ibang bansa or kahit dito sa atin sa Pilipinas na dumadaan sa mga matitinding pagsubok, meron ka bang mensahe sa kanila, Sir Ben? Yes, pagpatuloy lang po natin, anuman ang journey na meron tayo ngayon sa pagninegosyo, may kabiguan, marami tayong matututunan dito. At maliban pa doon, we encourage for some of our kababayan na mag-collaborate at magtulungan para sa ikakaunlad nating lahat. Malaking bagay sa amin, isa sa naging susi ng tagumpay namin is yung pagkikipagtulungan at collaborate sa mga negosyo is nakatulong sa amin para magkaroon kami ng good relationship at isang community na nagtutulungan. So, kung meron tayong mga kababayan sa iba-ibang sulok ng mundo, please reach out at magtulungan tayo para sa ikaka-asenso ng bawat isa. Oo. Sa mga na-experience mo, no? Dito sa Pilipinas, nag-start ka, Middle East, cruise ship, Australia. Ano ba ang pinakamahalagang aral na gusto mong iwanan or ma-share sa mga siguro yung mga ibang hardworking overseas Filipino rin at yung mga kababayan natin? Yes, so kahit sa career natin o sa mga negosyo, importante talaga ang hard work and being resilient and paniniwala sa mga produkto at mga pinaglalaban natin sa buhay. At isa din sa nakatulong sa amin as we continue our business is guidance from the Lord and God na kung ano man po ang mga plano niyo sa buhay namin, kayo po ang manguna at magbigay ng gabay sa amin at wisdom para ipagpatuloy ito. Maraming salamat sa iyo, Sir Ben, Chef Ben, sa pagbabahagi na iyong kwento, inspirasyon at karanasan bilang isang Filipino chef, entrepreneur sa ibang bansa. No? Tunay na kahanga-hanga ang iyong dedikasyon na ipagtaguyod ang ating pagkaing Pilipino at bigyan ito ng bagong anyo upang makilala at tangkilikin sa pandaigdigang merkado. Sa ating pong mga tagapanood, naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Chef Ben upang tayo'y maging mas matapang, masipag at maparaan sa pagharap sa buhay at sa pagninegosyo, lalo na sa gitna ng mga pagsubok. Ako po si Gani Makatuman, nagpapaalam at nagpapasalamat. Patuloy po natin tangkilikin at suportahan ang mga produktong Pilipino, lalong-lalo na sa ibang panig ng mundo, katulad ng Brias, Butchie, tangkilikin po natin. Para po sa mga hindi nakapanood ng ating mga nakaraang episode, maaari nyo pong balikan ang aking YouTube channel, Gani Makatuman, at sa Facebook page, Gani Makatuman, para sa mga ibang updates. Huwag po natin kalimutan mag-like, subscribe, at i-follow na rin natin. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Maraming salamat po. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa